pinaprocess yung ating product. Mano-mano lang po. So, yan po yung sample ng puno ng kasol. Yan po ay seasonal lang po ng bunga. Ilang years po siya ba 5 nagtanim? years po. 3, 4 years, yan po ay nabubulaklak, no? Pero pagdating ng 5 taon, so, dire-diretso na po yan yung produce ng mga bulaklak. Kaya lang once a year lang po siya. So, yan po yung pinakaming product po namin dito sa Palawan. Bali 90% sa buong Palawan ng Masol. So, ang first process po nito, i-dry po siya namin ng 3 days before po namin ikat na mano-mano. Lahat po mano-mano lang. Dahil pakyawan po kami dito, kanya-kanya po kami gawa. So, after po maikat namin, dito naman sa kanila tatanggalin nila. Mano-mano din po yan. Tapos kung matanggal, dahil mayroon pa po yung balat, so babalatan pa po ito. Dahil may brown skin pa po. Kaya may sumasama pa siyang ayan. Babalatan pa po ito. Kaya po niyan, yan po babalatan. Pag nabalatan na, ito na po ang labas ng product. So ito naman, i-roast na siya depende sa klase ng luto. So pag nakaipon po kami ng 10 to 15 kilos na malinis na nabalatan, yan po ay hugasan po ng 10 times or rigid pa po doon para po matanggal yung dumi at dagta. Dahil pag hindi po maganda pagka-process nito, ito po ay makati sa lalamunan. Kaya nga po sila naka-gloves or plastic sa pagtanggal dahil meron po yung dagta, nakakapasok po ang dagta ng aso. Yun yung nakakatanggal ng warts. Opo, yun po. Yung cashew oil po. Galing po yun dito sa pinaka-shell niya. Dito po. So may tinitinda din dito? Baliwala po na. Sayang. Ito dati na po ako mag-record. Nakakatanggal po yun ng mga warts. Ay, ito po. Pag hinati mo po ito, iganon mo sa balat mo. So, didikit talaga magkakaroon siya ng parang pasok siya. Sa acid po niyan. Hindi maiwasan po yan po, yung mga talsik niya. Oh, okay. Meron Sa balat. siyang Pag hinati namin na sobrang makapal talaga yung dagda niya, so magtatalsik yan sa upo. Kaya nga po siya nag-gloves.